sumaybay at mga nanonood from Europe. God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo na lubos ng ating Panginoon. Maging ang mga nanonood sa Middle East, sa part po ng Asia, sa Macau, sa Hong Kong, sa Singapore, maging sa Taiwan, welcome po kayo. We are so very happy dahil kayo po ay laging naka-tune in sa ating pong live stream. At welcome po maging ang mga nanonood sa Luzon, Visayas at Mindanao. God bless po sa inyong lahat. At kung kayo po naman ay ngayon lamang po first time na nakapanood sa live stream na ito at gusto ko po ninyo mag-grow sa salita ng Diyos, you can visit my official YouTube channel. I-search nyo lamang po yung Cleo Rojas, then mag-subscribe po kayo. Just hit the subscribe button and notification bell para ma-notify po kayo sa mga videos na ina-upload regularly. At kung gusto nyo naman po makatulong sa fundraising project and just the Nandituan Church, don't skip the ads. Okay? So, God bless po sa inyo lahat. Sabihin po natin, I am ready to receive the word of the Lord. Yan. Kung ready na po kayo ng mga nanonood dyan, you can comment down below at sabihin po ninyo, I am ready to receive the Word of God. I am so very excited for the Word of the Lord. Yan. Dapat po sa tuwing inihahayag ang salita ng Diyos, maging excited tayo. At kapag tayo excited na makinig, si Lord ay ganado na siya ay magbigay sa atin ng mensahe para sa ating lahat. Okay? So, samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos at makikita po natin yan sa John chapter 14, verse 1 hanggang verse 6. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way to where I am going. Verse 5, Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay, pagpalain ng Panginoon ang pagbasa natin ng kanyang mga salita. Ito pong passage na ito ay sinabi ng Panginoon sa kanyang pong mga disciples nung si Jesus po ay malapit na pong ipako sa krus. At ang kanyang pong mga alagad ay kanyang pinapalakas at pinapatatag ang kalooban. At sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples na manatili sa kanya yung kanyang mga disciples para po sila ay maging productive ang buhay. Tapos sinabi ng Panginoon na in this world you may experience troubles, but take heart, I have overcome the world. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples na makaka-encounter kayo ng mga trials, makaka-encounter kayo ng mga iba't ibang mga persecutions, pero hindi kayo dapat matakot. At ang kanyang mga disipulo, pansamantala ay iiwanan ng Panginoon. So yung mga disipulo ng Panginoong Yesus na tinrain ng ating Panginoon, sila po ay hindi pa ganun sila katatag ang kanilang po mga pananampalataya at hindi pa po sila ganun ka-matured. Dahil mapapansin po natin na sila nga po nag-aaway-aaway pa at makikita po natin na hindi pa talaga sila matured kung ang Panginoon ay nililitis na, nagtakbuhan silang lahat at iniwanan nilang mag-isa ang ating Panginoong Yesus. Yung po ay sign na hindi pa matured yung kanilang mga pananampalataya. However, sinabi ng Panginoon nung siya ay kasama pa nila na pag umalis ang ating Panginoong Yesus dito, ay hindi sila dapat matakot at hindi sila dapat mag-alala ano man ang mangyari sa mundo ito, ano man ang sitwasyon na kaharapin ninyo. Sabi po ng Panginoon, doon po sa John chapter 14, verse 1, sabi doon, let not your hearts be troubled. Sabihin mo nga sa iyong katabi, let not your heart be troubled. Ngayon, ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umagang ito ay, let not your hearts be troubled. Sinasabi yan ng Panginoon sa kanyang mga disciples at sinasabi din niya ng Panginoon sa lahat ng nandirito sa bawat sa atin ngayon, let not your hearts be troubled. Huwag tayong mabagabag. Are you in trouble because you lose your job, or are you in trouble because you have no source of income? Are you in trouble right now sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo? Yan, mga GCQ, ECQ, hindi na natin alam ano ba yung mga ECQ na yun. Hindi na natin alam kung ano nang tawag doon. Pero mga kapatid, laging ang Panginoon sinasabi niya sa atin, let not your hearts be
troubled. Bakit sinasabi ng Panginoon yan na let not our heart be troubled? Kasi mga kapatid, kapag tayo ay laging nababagabag at nag-aalala at nababalisa, you will miss the blessing that God has been prepared sa sitwasyon natin ngayon. Alam niyo, marami po, sa totoo lang, na nung nawala ng trabaho, nagpakamatay o nag-suicide, you will miss God's direction for you. At hindi mo matututunan kung ano yung gustong lesson na ituro sa iyo ng Panginoon sa sitwasyon na ito. Kaya ang kailangan lamang natin para tayo ay magpakatatag, maging matatag at maging matibay sa sitwasyon na nangyayari ito ngayon sa ating panahon ay let not our heart be troubled. Bakit po? Kasi itong nangyayari sa atin ngayon, hindi naman ito forever na mangyayari. Ito ay may katapusan. Sabihin natin, ang pandemic na ito, mayroong katapusan to. Ang lockdown, may katapusan. Kaya, let not your hearts be troubled. Ngayon, ba't sinabi ng Panginoon niya sa kanyang mga disciple? Kasi si Jesus po, during that time, ipapako na siya sa krus. At siya ay pupunta na uli, babalik siya uli dun sa Ama. Pero yung kanyang pagpunta doon, sabi ng Biblia, ay siya ay nakatingin sa atin. At the same time, paghahanda niya tayo ng matitirahan. Kapag handa na siya, ibabalik at bubuhanin tayo ng Panginoon. Sa passage na ito, mga kapatid, meron pong tatlong mahalagang bagay that can help us to stand still when troubles come. Pag sinabi kasing trouble, it means disturbances. Ito ba ay nadi-disturb sa nangyayari ngayon, sa mga balibalita, sa social media, sa mga news. Yung iba naman po ay fake news. Baga mayroong dagdag yung balita na yan. Pag narinig mo yung mga balitang yan sa social media, sa stream media, sa iba't ibang mga tao, ang dala nito, ang mga balitang ito, yung ikaw ay laging mag-aalala. Ikaw ay matatakot. At ikaw ay mangangamba. Naku, paano na ang aking buhay? Paano na ang aking future? Paano na ang aking mga anak? Saan kami pupunta? Yun yung mga ipinag-aalala na natin. Ano yan, hanggang ngayon wala pang mga bakuna, hanggang ngayon wala pang mga gamot na naimpento. Kapag yung mga yan, ina-absorb mo palagi, ikaw ay mag-aalala, ikaw ay mababahala. At marami pong mga tao, mga kapatid, na-paralyze yung kanilang buhay dahil po sa kanilang pag-aalala. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, sino makapagpapahaba ng kanyang buhay? Sa isang oras man lang, sa pamamagitan ng pagkabalisa. Now, there are three important things that can help us to stand still when troubles come. Number one, ito po ang kinakailangan natin gawin. You must know whom you believe. Kinakailangan ay kilala mo, malinaw sa iyo kung sino iyong pinaniniwalaan. Kapag dumating pa ang bagyo, lindol, sino unang tinatawag mo? Si Mama Mary ba? Si St. Joseph, si San Pedro Calungsod, si Tesoro pa o si Manawag? You must know whom you believe. Dapat clear sa iyo kung kanino ka magdidepende. Dapat ay malinaw sa iyo kung kanino ka tatawag. When troubles come to you, dapat alam mo kung sino ang iyong tatawagin. Alam mo kung sino ang iyong sasandalan. Ngayon, dapat ay kilala mo yung sinasandalan yun, na yun ay matatag. Maging sa pagka po kayo ay nagdideposito ng mga pera, no? Halimbawa, marami po kayong pera, 1 milyon. Magdideposito po kayo ng pera doon sa Kalentong Bank. Ano yung pastor? May bangko bang ganun? Eh, hindi mo kilala kung ano yun eh. Kung ikaw ay may malaking pera, saan mo i-deposito ang iyong pera? Doon sa mga bangko matatatag. Bakit doon? Bakit hindi sa Kalentong Bank? Bakit sa BDO o kaya sa Metro Bank o BPI? Kasi yun yung kilala na at saka yun yung matatag na nagsiserbi na siya dito sa ating bansa sa matagal na panahon. What is the point? Ganun din mga kapatid. Sa panahon ito, dapat maging malinaw sa iyo at dapat kilala mo kung kanino ka sasandal at kanino ka magdidepende, kung kanino ka magre-rely. You must rely on God. At makagagawa mo lang yun kapag siya ay kilala mo. Kaya kapag hindi pa natin lubusang kilala, if we do not know Him, or if we don't know God personally, ang hirap kayang mag-rely sa Diyos, magtiwala sa Panginoon. O madali tayong matatangay ng mga balita at ng mga bagay na maririnig natin. Pero kung ikaw ay nananalig at kilala mo ang Diyos,
hindi ka na mababahala. Habang nakikilala mo siya, nagiging panatag ka na kapag dumadating na yung oras ng pangailangan o mga kagigitan. Alam mo agad kung kanino ka lalapit. Minsan, ganito po ang marami. Sinasabi nila, kailan pa ako nagpapakatino, kailan pa ako na-born na kinakilala ko si Lord, bakit saka pa ako nagkaroon ng mga pagsubok na ganyan at mga problema. Pagka po ganyan, mga kapatid, you fail to see what God wants you to see. Ang problema, mga kapatid, alam ng Diyos na idarating sa atin. Alam ng Diyos na darating itong mga ganitong pandemic, ganitong mga circumstances. Pero bago pa ito nangyari, ang ginawa ng Panginoon, nakilala mo muna siya. Marami po na nakakilala sa Panginoon, then right after na po sila makakilala sa Diyos, naka-encounter sila ng matinding trials, then sinisi nila ang Panginoon. Na kung kailan ko pa nakilala si Lord na nagpapakabalit ako, nagpapakatino, tsaka pa naman dumating yung mga ganito mga problema sa buhay ko. Parang sinisisi pa nila ang Lord na nakapag-born again pa. Nakapag-born again pa. Bakit nakapagbasa pa ng Bible, nakapag-pray, tapos ganito nangyari. Dapat nating ipagpasalamat dahil wala pa yung problema, hindi pa dumarating sa iyong buhay, dapat ganitong makita mo. Inihanda ka na ng Diyos. Niloob ng Panginoon, makilala mo na siya. Niloob ng Panginoon na magkaroon ka ng personal relationship. Paano kung wala ka relasyon sa Diyos? Paano kung hindi mo nakilala ang Panginoon, dumating sa iyo sunod-sunod na mga problema? Kung hindi ka na tumalo sa ilog, tumalo ka na sa tulay, o siguro uminom ka na ng martayolet, o ano mang ginawa mo na sa iyong buhay. Pero salamat na lamang dahil makilala mo ang Panginoon, meron ka ngayong Diyos na masasandalan at matatawagan sa panahon ng mga pagsubok at mga problema. Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 1, believe in God and believe also in me. Bakit hindi sinabi ng Panginoon na believe in Mama Mary or believe in St. Joseph or believe in San Pedro Calungsod? Sapagkat si San Pedro, si Mama Mary, si Manawa, kailangan din nila si God na magliligtas sa kanila. Ngayon, tayong lahat, kailangan natin ang Diyos. Kaya kung gusto mo ng matatag na masasandalan during pandemic or during difficult times and tribulation times, believe in God. You must hold on to God and you must rely on His power. Bakit po? Sa mundong ito, lahat ng mga bagay dito sa mundo na sinasandalan ng tao ay may possibility na bumagsak. Maging yung sinasabi mong kumpanyang napakatatag at napakatibay na sinasandalan mo na pinanggagalingan ng iyong source, pwede rin magsara yun at pwede rin maglaho na parang bula. Ngayon, kung ang iyong 100% na pagtitiwala, pagsandal, inaandoon lamang at yun ay biglang nag-collapse at nawala, ikaw na ang magiging pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Pero kung ang sinasandalan mo ay ang Diyos at kilala mo siya, kahit mawala man ang lahat ng bagay, mananatili ka pa rin matatag at matibay like Job. Kilala niya ang Panginoon, nakilala niya ang Diyos. Kaya nang dumating yung pagsubok, yes, nahirapan siya, pero hindi siya nag-give up, hindi siya bumigay. Dahil kilala niya ang Diyos sa kanyang pinananaligan, sabi ng Job chapter 42 verse 10, nung mawala yung mga ari-arian niya, hindi nagtapos doon ang lahat ng bagay. Ni-restore ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala sa kanya. Bagaman sabi ng kanyang misis, ng kanyang wife na si Mrs. Job, sumpain mo na Job, yung Diyos mo. Grabe ang pananampalataya at pagiging genuine ng ating faith ay masusukat hindi lang sa panahon ng kasaganan, kundi sa panahon ng pagsubok. So, ini-reveal ang pagsubok na even yung palang asawa ni Job, hindi talaga tunay na naniniwala sa Diyos. Kaya dito sabi ng Biblia, bakit? Ang gusto mo lang ba sa Diyos ay puro kasaganaan, puro kaaluwanan, pag dumating na sa mga pagsubok, ayaw mo na sa Kanya? Sabi ng Bible, maging sa salita, hindi nagkasala si Job. Bakit? Dahil kilala ni Job ang Panginoon. Now, ang pangalawa, you must know your value. You are valuable to God. Sabihin mo sa iyong katabi, you are valuable. You must know whom you believe, and you must know your value. Ikaw ay napakahalaga. Pagka halimbawa nagkalindulan, nagkasunugan, o ano mang mangyari, nasa loob ka ng mall, at ikaw ay nagtatakbo palabas, anong muna mong dadamputin? O kaya halimbawa nagkaroon ng sunog sa isang bahay, o sa inyong bahay, huwag naman sana, sabi ko lamang, anong muna mong ilalabas? At itatakbo palabas. Kung ano yung unang-una mong ilalabas, yun ang importante sa iyo.
Yun yung pinakamahalaga sa iyo. Ganon din tayo mga kapatid. Ano man ang mangyari dito sa mundong ito, sino ang uunahin ng Panginoon na kanyang iligtas, isalba? Yun yung mga taong kanyang tinubos. Alam niyo po ba kung gaano tayo ka-valuable kay God? Kita ninyo, ang trono ng ating Panginoong Hesus ay ang langit. Ngayon, siya ay sinasamba ng mga anghel. Siya po ay pinaglilingkuran ng mga angel. Ngayon, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, bumaba dito siya sa lupa. Para ano? Para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Bagamat hindi siya natin naiisip, bagamat ang tao ay napakasama at napakarumi. Pero iniwanan ng Panginoon yung kanyang trono, bumaba siya dito sa lupa para ano? Para lamang sa iyo at sa akin, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At para tayo ay baguhin ang buhay. Now, aside doon, mga kapatid, may sinabi pa ang Panginoon na ipinaghahanda niya tayo ng matitirahan doon sa langit. Ganon kakahalaga sa Panginoon. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Let not your heart be troubled. Sabi ng Panginoon, tingnan niyo nga yung mga ibon. Kung yung mga ibon nga, hindi nagtatanim, hindi nag-aararo, pinapakain ng Panginoon 3 times a day. Sabi ng Panginoon, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sinabi din ng Panginoong Jesus, tingnan niyo yung mga bulaklak sa parang. Hindi sila humahabi pero pinaparamatan sila ng Panginoon. Kung kaya gawin nyo ng Panginoon sa mga ibon at sa mga bulaklak, mas higit na kayang gawin ng Panginoon yun dahil ikaw ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga ibon at sa mga halaman sa gubat. Kasi ang ibinayad sa atin ng Panginoon hindi silver and gold o hindi pera o hindi bitcoin o hindi ethereum. Ang binayad sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi dollar para matubos ang ating mga kasalanan. Ang ibinayad sa atin ng Panginoon ay ang precious blood of Jesus. Kaya ikaw ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya huwag mong sirain ang buhay mo. Sabihin mo sa'yo, huwag mong sirain ang buhay mo. Kung sira ang pamilya mo, huwag mong sirain ang buhay mo. Because you are valuable to God. Napakahalaga mo. Now, pagka po kayo ay bumili ng mga kasangkapan o mga gamit, o kung mga kasirola, mga plato, mga baso, ano ang ginagawa ninyo? Dinidisplay lang po ba? May mga gamit kayo na ingat ninyo na ayaw nyo magasgasan. Ay, mahal ang pagkamili ko dyan, ayaw ko yung magasgas. Yung cellphone nyo, talagang balot na balot eh. Nilagyan nyo pa ng tampered glass, nilagyan mo pa ng mga mga kolorete, kung ano-ano pa mga inilagay mo. Kasi valuable yun sa'yo, ayaw mo magasgasan. Ganun ka din sa Panginoon. You are valuable to God. Kung pinoproteksyonan mo yung cellphone mo nga lang, pinoproteksyonan mo na ayaw mo magasgasan. Eh di si Lord lalo na iingatan ka ng Panginoon para hindi ka magasgasan. Dahil mahalaga ka sa Panginoon, hindi ka niya iiwanan ng ganyan ka na lamang. May paraan si Lord para i-rescue ka at tulungan ka at para hangupin ka dyan sa mga pinagdadaanan mong may hirap na sitwasyon. Pangatlo, you must know God's promises. Dapat alam mo yung mga pangako ng Diyos. Kapag nalaman mo yung pinananaligan, yun ay Diyos na matatag na hindi nang iiwan. Yun yung Diyos na pagka may pagsubok ay gumagawa ng miracle. So you must know whom you believe. Yun yung Diyos na nagpo-provide sa mga Israelita pag sila walang makakain. Yun yung Diyos na yun nagpapagaling. Dapat clear sa iyo yun. Kung kilala mo ang Panginoon, malilesen na yung pag-aalala mo na ay nandyan ang Panginoon para tumulong sa akin. Ang mga nag-aalala lamang, hindi yung hindi nakakakilala sa Diyos. Pagka may problema, at yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, sila yung unang-unang natatakot, nangangamba, nag-aalala, naninisi ng gobyerno, at sila yung gumagawa ng hindi magandang hakbang. Pero dahil kilala mo ang Panginoon at may Diyos ka na sinasandalan, pag may pagsubok, hindi ka kagaya ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Pangalawa, you must know your value. Mahalaga ka sa Diyos, kaya you are the most target of God's protection and you are the most target of God's provision. At pangatlo, you must know God's promises to His children. The more promises you know in the Word of God, the lesser the worry. Habang nadadagdagan yung mga pangako ng Diyos na iyong nalalaman, nababawasan naman yung worry mo sa buhay. Are you worried or in trouble or disturbed when it comes to finances? Pag napapag-usapan ng finances, dadating naman si Jonah, tsaka si Julie. Tapos si Manny, paparating na rin, maniningil.
Anong gagawin ko? Pero kung may pangako ka ng Diyos na alam na pinanghahawakan, ipanglaban ka kay Juna at saka kay Judith. Ano yun? Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply all my needs according to His riches and glory. O kung ikaw ay may pangako ng Diyos na pinanghahawakan, pagdating doon sa mga pangailangan, lalo sa sitwasyong ito, meron kang Matthew chapter 6:33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sabihin natin, all these things, lahat ng pangailangan mo, financial man yan, ay ipoprovide sa iyo ng Panginoon. Are you worried about your future or your heart is in trouble dahil wala kang trabaho ngayon? Kulang ka sa finances. Anong pangako ng Panginoon? Hebrew chapter 13 verse 5. Ano ba sabi doon? Kung kayo magbukal sa labig, masiyahan kayo sa kung anong meron kayo. Because God never leave you nor forsake you. Ang Panginoon, nagbabago man ang panahon, nagbabago man ang sitwasyon ng mundo, our God never change. Dapat ating malaman yun. Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ano ang pangako ng Diyos? About sa iyong health. Exodus chapter 25 verse 23. Serve the Lord only. Pagkat napaglikuran mo ang Panginoon, the Lord will bless your food and your bread, and He will take away any kinds of illnesses or disease from you, from your home. So kita niyo ang pangako ng Panginoon, pag sumunod ka sa Diyos, pagpapalain doon ng Panginoon ang iyong mga kapo-abuhan, ang iyong lahi, lahat ng mga umiibig sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon sa Exodus, yung pangako ng Panginoon, Exodus 20 verse 6. Are you worried about your future? Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope. Kaya kapag ka nadadagdagan, at nalalaman mo yung mga promises ni God, nawawala na yung takot. Napapalitan ng pag-asa. Napapalitan ng lakas ng loob. Kaya, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, you will become a vector, not a victim of fear, not a victim of the enemy. Kaya sabi ng Panginoon, let not your hearts be troubled. Bakit? Kasi pag ikaw ay nag-alala at ikaw ay laging nababalisa at laging natatakot, ikaw ay magiging control ng demonyo. Dito sa passage na ito na sinishare ko po sa inyo, mga kapatid, meron pong tatlong reason ako na ibabahagi sa atin. 3 major reason why not to be troubled. Una, bakit hindi tayo dapat mag-alala? Kasi po, God is in control. Sabihin natin, God is in control. Ano mang nangyayari sa mundong ito, nasa Panginoon pa rin ang control. Eh bakit pastor pinapayagan ng Panginoon ang ganyang mga bagay na mangyari? For some reason. Bakit inaalaw ng pastor ng Panginoon na magkaroon ng pagsubok? For some reason. Kasi pag may pagsubok, doon tayo natututong tumawag sa Diyos. Doon tayo natututong manampalataya, manalangin. In fact, kita ninyo, ilan sa atin ang hindi naman madasalin, di ba ka? Pero nung magkaroon ng ganyang mga krisis, naging madasalin ka, nagtiwala ka tuloy sa Panginoon, naging palabasa ka ng Bible. Hindi ka naman dati palakinig ng mga preaching. Lagi nga pinakikinggan mo, pinanonood mo, puro probinsyano eh. Tinapos na ng Panginoon yun. Para ngayon, ikaw ngayon, may time ka na ngayon makapakinig ng Word of God. Puro ka ABS dati, noon. ABS-CBN ka lagi, nakatutok. Ngayon, wala na. Ano ba yung ABS? Alak, babae, sugar. Mga ganon, inalis ng Panginoon. O ngayon, meron ka na ngayong time para ako ay kausapin. Meron ka na ngayong time, mas maraming time. Kasi dati noon, ang daming umaagaw ng attention mo. Noon, lagi mong sinasabi, busy ako sa work, ang dami kong trabaho, ang dami kong inaasikas, ang dami kong pinupuntahan. Na-lockdown. Sasabihin mo pa rin ba sa Panginoon, busy ako, Lord, marami akong pinupuntahan. Ang lahat ng bagay, inaalaw ito ng Panginoon para magbigay tayo ng oras sa Kanya. Kontrol ng Diyos ang lahat ng nangyayari dito sa mundo. Baka hindi natin alam. Ipinahintulot lang yan ng Diyos for some reason. God want to exercise our faith, to test our faith. Kung sa kabila ba ng mangyayari ito, mananalig ka pa rin sa Diyos? O
O dahil maganda lang ang takbo ng sitwasyon ng buhay mo, doon ka lang nananalig at nagpupuri. O doon ka lang nagpupuri sa Diyos. Nung ma-lockdown, nawala na, hindi ka na nagpuri sa Diyos, hindi ka na sumamba, hindi ka na nagbasa ng Bible, hindi ka na nag-pray. Pero yung mga tao na talagang nasa Panginoon, makikita mo ngayon kung talagang nagmamahal talaga sila sa Diyos, na kahit bawal ang lumabas, nagpo-comply para lamang makalabas. So, ibig sabihin, maraming paraan. Yung mga taong talagang hindi naman talaga tunay ang pag-ibig nila sa Diyos, ang dami nilang dahilan. Pero yung mga taong mga talagang totoong nagmamahal sa Diyos, kahit ganito na sitwasyon, gumagawa sila ng way para sila ay makakonect sa Diyos, para sila ay makalapit sa Panginoon. Inaalaw ng Diyos yun para ang ating pong pananampalataya ay kanyang masubok, at para din ang ating pananampalataya ay hindi lang masubok, kundi to mature us, para maging mature ang ating pananampalataya. Bakit inaalaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mahirapan at dumaan sa mga testing and circumstances? Tatanungin ko po kayo halimbawa, bakit ninyo inuutusan ng inyong anak na maghugas ng pinggan kung maglaba? Dapat kayo na lang, di ba, kung mahal ninyo ang inyong anak? Pero bakit ninyo siya pinapagawa ng mga ganong mga bagay? Dahil, pag tayong lahat yung umalis dito sa mundo, kawawa siya kung hindi siya marunong. Ba't inaalaw ng Panginoon na tayo dumaan sa mga ganong mga pagsubok? Dapat naman gawin na lahat ng Panginoon. Kaya lang, hindi tayo madidevelop, hindi tayo lalagog, hindi tayo magugulong, hindi tayo magiging matibay, at tayo ay magiging mga lampa ng mga Kristiyano kung hindi tayo papadaanin ng Panginoon doon sa mga pagsubok na yan. Pero ito ang maganda naman. Pag may mga pagsubok na ganyan, may pangako rin naman ng Diyos, di ba? Na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayan, na nandoon ang Panginoon, na kasama natin, na gumagawa at kumikilos kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok na yun. Kaya pansinin ninyo yung mga anak na hindi nahihirapan, hindi pinagsasaing, hindi pinaghuhugas ng pinggan, hindi pinaglalaba. Lumalaki po silang immature. Kaunting problema, ang dali nilang sumuko, ang dali nilang mag-give up. Pero yung tingnan yung mga anak na banat sa trabaho, pamula pa nung bata, ang dami na nila mga pinagdaan ng hirap, sila yung mga matatatak, sila yung strong. Pag dumating yung mga circumstances, kaya tumitibay ka sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kung ikaw ay learner, marami kang matututunan, marami kang mga aral na mapupulot sa nangyayari ngayon sa ating panahon, sa ating season, sa ating sitwasyon. You must know that God is in control. Sabihin natin, God is in control. Sabi ng Lamentation chapter 3, verse 37, walang bagay na nangyayari dito sa mundo na hindi pinahintulot ng Diyos o hindi alam ng Diyos. So alam pala ng Panginoon ng lahat ng nangyayari niya. Sabi ng Job chapter 12, verse 10, ang Diyos ang nagpapalakad ng lahat ng bagay at ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kanyang mga kamay. Matthew chapter 10, verse 29, hindi daw kung sparrow, pinagbibili, dalawang maya, isang pera, pero kung hindi ka looban ng Diyos na yan ay mapahamak at mamatay, eh hindi mamamatay. Not one of them falls to the ground without our Father's consent. Kita nyo, kung hindi loobin ng Panginoon na mawala yan, hindi mawala. Kahit anong pagdaan ng mga problema, pagsubok, buhay ka pa rin. Kita ninyo, naka 3 buwan na, 4 na buwan na, buhay pa rin kayo, buhay pa rin tayo lahat. Kasi nga, lahat ng bagay, sabi ng Panginoon, "Oy, virus ha, huwag kang pupunta sa mga anak ko, lalo na sa mga laging na-attend ng second service." Bibigyan ko ng halimbawa na ma-example sa Bible. Naalala niyo po ba na si Satanas kailangang magpaalam pa sa Diyos para lamang si Job ay kanyang subukin? Bakit? Inalaw. Pinapayagan kita ng subukin para matest ko din ang kanyang faith. Kung talagang siya totoo sa akin talaga, pero ito lang hindi mo pwedeng gawin sa kanya. Huwag mo gagalawin ang kanyang buhay. Huwag mo siyang papatayin. Nag-set si Lord ng boundary. Pwede mong patayin yung kanyang mga hayop. Pwede mong alisin yung kanyang mga bahay. Pero yung kanyang buhay, hindi mo pwedeng galawin kasi hawak ko siya. So, ibig sabihin, kung si Lord hindi siya magbibigay ng permission, si Satanas walang magagawa. Kaya lahat ng bagay ay kontrol ng ating Panginoon. Naalala niyo po yung mga alagad ng Panginoon Jesus, kasama niya namamangka, tulog ang Panginoon. Tulog na tulog, tapos biglang may dumating na mga bagyo, mga malalaking alon. Si Jesus naman, ang sarap ng kanyang tulog. Bakit? Hindi siya natatakot, hindi siya
na-alarm sa nangyayari, samantalang yung mga disciples niya doon sa Mark chapter 4 verse 35 hanggang 40, takot na takot sila. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Don't be afraid. Fear not. Bakit sinasabi ni Jesus yun? Kasi nandito ako, kasama niyo ako. Hindi mo nakikita? Tulog na lang. Pero gusto kong ipakita sa atin ng Panginoon that everything is under His control. Sabi ng Panginoon, be still. Doon sa bagyo, stop. Kita nyo, ito all of a sudden, biglang tumigil yung storm at pumayak ang lahat, tapos nagulat siya. Yung mga disciples niya, sabi doon sa passage sa Batang Huli, sino kaya itong tao to? Pati hangin, pati dagat, sinusunod siya. Eh, syempre, yung kasama mo, hindi mo lang siya nare-recognize, eh, yun yung gumawa ng bagyo. Yun yung gumawa ng tubig at lahat, kaya lahat, kaya niyang sawayin, kaya niyang patahimikin. Kaya kung ikaw ngayon ay may pagsubok, kapatid, at ikaw ay kasama mo ang Panginoon, papatahimikin niya yung lahat ng mga storm sa buhay mo. At ikaw ay magiging payapa. Kasi pag sinabi po natin, peace of God, it does not mean na hindi ka na makakaroon sa pagsubok, wala ka ng problema, o wala ka ng kagipitan. Peace is not the absence of troubles and trials and problems. Peace is the presence of God when you are in trouble and trials. Kaya kita ninyo si Jesus, ang lakas ng hangin ng bagyo, pero masarap ang kanyang tulog. Ganyan ang mga taong may Diyos. Kahit may pagsubok, may pandemic, payapa sila, hindi na-alarm. Bakit? Kasi alam nila na ang Diyos ay hindi magpapabaya. At alam nila na ang Diyos ay magpuprovide para sa kanila ng mga pangailangan sa araw-araw. Kung gusto nyo palapakan ng gusto, palapakan nila. Kung ikaw ay nag-aalala, ano bang mangyayari dito sa mundo ito? Kung lagi ka ng ganoon, kapatid, baka hindi mo pa nakikilala ang yung pinananaligan. So, you must know whom you believe. Bumalik ka doon. Sabi ng Bible sa John chapter 14 verse 1, believe in God and also believe in Him. Kaya yung pananalig mo sa Panginoong yun, yun yung magpapatibay sa iyo. Para pag may pagsubok na dumarating sa iyong buhay, manatili kang nakatindig. Kaya nga sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot nung sinaway na niya yung mga bagyo? Bakit kayo natatakot? Hindi nyo ba nare-recognize kasama niyo ako? So kapag kasama mo ang Panginoon, kahit nakakatakot, huwag kang matakot. Si David, kung nabasa niyo po ang kanyang istorya, sino po nakakilala kay David? Hindi po yung nagugupit, nagpupulot at nagre-riban. David sunod niyo. Yung David po sa Bible, yung hari ng Israel, na kilalang hari. Siya po, kinaiinisan, kinaiingitan ni Haring Saul. Galit na galit sa kanya si Saul, gusto siyang patayin. Natakot din siya eh. Tapos siya ay tumakbo, nagtago siya sa ilang, sa cave of Adullam. At nung siya ay nakatago doon sa kuweba, doon din pupunta si King Saul. Pero dahil everything is under God's control, alam niyo po ang ginawa po ni God para si David ay hindi mahuli ni King Saul? Tayo niyo kung ano, pinasakit ni Lord yung tiyan ni Saul. Pinakulo yung tiyan. So biglang nag-LBM. Imagine mo naman kung may hahantingin kang tao. Never mind. Mahuhuli na si David, pero ang ginawa ni Lord, pinasakit yung tiyan ni King Saul at hindi po siya napatay ni King Saul. Tapos nung siya po naman ay nagtatago sa isang malaking bato. Kunyari na dito sa kabila si King Saul, nandito siya sa kabila, isang hakbang na lang at bulaga, makikita na kita. Hindi. Ano sabi? Nung malapit na daw po, masusukol na si David, biglang mayroong dumating na report na, Sir, kailangan nyo nang umuwi dito sa atin dahil nilulusog na po tayo dito ng mga Pilisteo. Kita po ninyo yung pagkilos at paggalaw ng Panginoon. Kapag hindi pinahintulot ng Panginoon ang isang bagay na mangyayari sa iyo, na maging ang plano ng kaaway, hindi yung mangyayari sa iyong buhay. Dito natin makikita na lahat ng bagay ay kontrol ng Panginoon. Sa part ni David, tinuruan ng Diyos si David na magtiwala sa Diyos. Kaya, nakakompose si David ng kanta dahil dun sa sitwasyon na yun You are my hiding place. Kaya nasabi niya na si Lord, ang aking strong tower. Kaya si Lord, sinabi niya, si Yahweh ang batong sandigan. Si Yahweh ang batong kublihan. Kasi nga, siya nakatago dun sa bato. At nandun si Saul sa kabila, mahuhuli na siya. Pero, hindi siya nahuli dahil gumawa si Lord ng way para si Saul ay may iba ang focus. Dapat natin makita dito, kung kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay,
maging yung pandemic na yan, yan ay nasa ilalim din ng control ng ating Panginoon. Eh bakit inalaw ng Panginoon yan? For some reason. Tinuturuan siguro tayo ng Diyos na tumawag sa Kanya. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging ituwid natin ang ating buhay. Kita ninyo kahit paano nabawasan naman ang crime. Kita ninyo dahil sa lockdown na yan, kahit paano nabawasan ang pollution. Nabawasan din ang traffic. May mga magandang bagay na naidulot ito sa atin. Bagamat may pangit din naman nga talaga dahil ang daming nawalan ng trabaho. Pero tingnan din naman natin sa kabilang banda, may magandang nangyari pa rin. At pangalawa, mga kapatid, God is preparing a better place for us. Kung ikaw ngayon ay dumadaan sa sitwasyon na sa tingin mo ay parang napakapangit, hindi maganda, hindi mo gusto yung nangyayari sa iyo ngayon. Pinagdadaanan mo, hindi mo gusto yan. Gusto ko sabihin sa iyo na hindi yan ang iyong destiny, yung pinagdadaanan mo ngayon. God is preparing something better for you in the future. Sino po nakakita na ng plano ng bahay? O nagpagawa kayo ng bahay? Bago kayo po magpagawa ng bahay, siyempre dapat may plano kayo. Bago nyo start ang bahay, o bago natin i-start ang bahay natin pinatatayo, buo yung plano. Kita natin yung floor plan, yung magandang design ng inyong pong bahay. Sa first day, second day, na uumpisahan po ninyo ang inyong bahay, hindi nyo ma-appreciate. Ikaw ba, Sister Lloyda, nung tinatayo ang bahay mo nung unang araw, pangalawang araw, maganda ba ang itsura? Pangit eh. Kalat-kalat ang mga kahoy, nakaharang yung mga scaffolding, tapos ang daming mga nakatambak na mga buhangin at mga bato-bato. Kung titingin ka dun sa first day, second day, versus dun sa plano, original plan ng bahay mo, sasabihin mo, hindi naman ganyan na nasa plano, wala namang mga nakalagay sa plano na mga nakatumpok-tumpok na buhangin, tsaka mga scaffolding, kung nakalagay dito sa plano, magandang bahay. Pero hindi mo alam na yung palang mga scaffolding, yung palang mga buhangin, mga bato, mga graba, mga kalat-kalat na mga ganyan, bahagi pala yung para mabuo sa magandang bahay. Pero kasi mo, habang nabubuo na, gumaganda na yung bahay, nawawala na yung mga scaffolding, nawawala na yung mga graba, nawawala na yung mga buhangin tambak, hanggang sa nakikita mo, ang ganda na ng bahay, biglang nabubuo na yung plano, ang ganda yung plano. Kaya kung may pagsubok ka ngayon, mga kapatid, meron ka mga trials, scaffolding lang yan. Matatanggal din yan pag buo na yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya yung problema mo yan, scaffolding yan. Di ba, ganito, kung nagtatayo ba ng bahay, kailangan ba ng scaffolding? Kailangan ba yun? Yung mga forma-forma, kailangan yun eh. Para suportahan at tumindig yung haligi. Ganon din mga kapatid, kailangan yung mga pagsubok pala, mga problema yan, para matuto tayo, tumibay tayo, tumatag tayo. Pero, kagaya ng mga scaffolding, kapag tapos na yung kanyang misyon, aalisin na yun ng Panginoon. Mananatili na lang yung bahay na nakatayo. Ganon din ikaw. Pag tapos na yung mission ng pagsubok ng trials sa buhay mo, aalisin na yun ng Panginoon. Bakit? Kasi na-shape ka na ni Lord sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan according to His image. Napansin niyo po yung si Joseph. Di ba ang ganda ng ipinakita sa kanya ni Lord? Ang pinakita sa kanya ni Lord, yung mangyayari sa kanya sa hinaharap. Pero yung nangyari sa present, maaaring ikaw, baka hindi mo ma-appreciate yun eh. Kasi yung nangyayari sa present, eh hindi maganda. Di ba, ikinulong pa siya, binubog siya ng kanyang mga kapatid, binenta siya. Mayroon pong dahilan para siya maghiganti at magalit sa kanyang mga kapatid. Pero nakita ni Joseph, yung magandang inihanda sa kanya ng Diyos, sa kanyang hinaharap. Kaya naman, yung lahat ng yon na kanyang pinagdadaanan ay natanggap niya ng maluwag sa kanyang puso at maging yung kanyang mga kapatid na gumawa sa kanya ng hindi maganda ay nagawa niyang patawarin. Kung nakikita mo yung plano ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok o sa gitna ng mga suliranin yung pinagdadaanan mo, maging yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa iyo ay makakaya mong patawarin kung nakita mo yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi po ni Joseph doon sa Genesis chapter 50 verse 20, masama nga yung ginawa ninyo sa akin, pero ipinahintulot ito ng Diyos. Inalaw to ng Diyos na mangyari. Dahil sa nangyari yun, naligtas ang mas maraming tao. Yung sabi niya doon sa kanya mga kapatid, kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang may kagagawan.
Kaya nandito ako ngayon. Kung ano ako ngayon, hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa Diyos. May isa pang pangako ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Ano ba sabi ng Panginoon doon? Hindi ba nakikita ng mata? Hindi ba naririnig ng tenga? Yung inihanda ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. Sino dito ang umiibig sa Diyos? So, umiibig ka sa Panginoon ng totoo, I have a good news for you. Merong inihanda ang Diyos para sa iyo na maganda. Maaaring nangyayari ngayon sa iyong kasalukuyan ay pangit, hindi maganda. Baka mga nakikita mo lang yung mga scaffold at saka yung mga graba na nakakalat. Ang tingnan mo yung magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. May magandang plano ang Diyos na inihanda para sa iyong hinaharap. Dito sa mundo, habang nabubuhay ka pa, at maging doon sa kabilang buhay. May magandang inihanda ang Diyos sa iyo habang nabubuhay ka dito sa lupa, at mayroon pang magandang, mas maganda pang inihanda ang Diyos pag alis mo dito sa mundong ito. Doon sa John chapter 14, verse 1 and 2. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Sa ibang translation, maraming mansyon. Kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo, pupunta ako doon para ipaghanda ko kayo ng malitirhan. Saan kaya kumukuha si Lord ng materyales? If you are serving God, doing the will and purpose of God for your life while you are on earth, ikaw ay nagpapadala ng mga materyales doon. Pero kung wala kang ginawa kundi tumalikod sa Diyos at mag-backslide, nadidelay ang construction ng iyong bahay doon sa langit, ng iyong tirahan. Kaya maglingkod ka lamang sa Panginoon. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, si Lord naman, ipinaghahanda ka ng tirahan doon sa langit. Kaya huwag kang mainggit. Gusto maraming kotse, maraming bahay. Kasi meron ka namang magandang bahay na inihanda ng Diyos doon sa langit. Ang tawag naman doon yung kayamanang iyong dadatnan. Sino may gusto ng kayamanang dadatnan? Sino gusto niya yung kayamanang iiwanan? Ayaw nyo? Ako gusto ko. Kapag ikaw ay nasa Panginoon at naglilingkod ka sa Kanya, ikaw ay nagpupundar ng kayamanang dadatnan. Yung eternal life, yun yung kayamanang iyong dadatnan. Yung buhay doon sa langit. Yung mga taong hindi kumilala sa Panginoon at hindi naglilingkod at masyadong abala sa maraming mga bagay dito sa mundo, sila lamang ay nag-iimpok ng kayamanan na kanilang iiwanan. Kailangan din naman natin ang kayamanan ng iiwanan natin para hindi naman pagwala na tayo dito sa mundo, hindi naman masyadong sobrang malungkot yung ating mga mahal sa buhay. Imagine mo, nawala ka na nga, dinalungkot na yung mga mahal mo sa buhay, tapos wala ka pang naiwan, kundi utang, di lalo nang nalungkot. Kaya maganda na yung pag-alis mo dito sa mundo, kahit pa paano, may naiwanan kang kayamanan. Pero huwag ka naman dapat mag-stop lang doon, na puro lamang kayamanang material. Dapat ay kinakailangan din tayo ay magkaroon ng spiritual investment. Tayo ay nag-i-invest ng kayamanan doon sa langit. Habang naglilingkod ka, ikaw ay nag-i-invest ng kayamanan doon sa langit. Habang nag-share ka ng Word of God, nag-aakay ka ng mga tao papalapit sa Panginoon, kapatid, ikaw ay nag-i-invest ng kayamanan sa langit. Kasi yung kotse, yung bahay, yung lupa, yung mga ari-arian dito, pag nawala na tayo sa mundo, iiwanan natin yun. Pero, pag nawala na tayo dito sa mundo, ang tangi lamang na madadatnan natin doon ay yung mga taong na bago ang buhay, yung mga kaluluwang tumanggap kay Jesus dahil mo. Kaya yung mga kayamanang panglangit, yun yung mga kaluluwa na inilid mo kay Christ na bago ang buhay at tinanggap si Lord as Lord and personal Savior. Ngayon, nasabi ng Panginoon, kapag kayo ay naipaghanda mo na ng matitirhan, ako ay babalik, pupuhanin ko kayo at dadalahin ko kayo sa aking kinaroroonan. So itong mundo, mga kapatid, ito ang ating temporary home. Hindi po ito ang permanent nating tirahan. Pero hindi ko sinasabing huwag na kayong mga para dito. Ngayon, pag nawala na tayo dito sa mundong ito, nangako ang Panginoon na siya ibabalik at kukuhanin niya yung church at dadalahin niya doon sa kanyang kaharian. Saan dadalahin ng Panginoon ang kanyang mga anak? Doon sa piling ng Diyos. Kaya mas maganda ang ating magiging kalagayan sa piling ng Diyos kaysa sa ating sitwasyon dito sa mundong ito. Ang sabi po ng Philippians chapter 3 verse 19 and 20, sa kabilang dako, yung langit, yun ang tunay nating bayan. Mula doon, hinihintay natin may pananamig ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya hindi tayo natatakot at hindi tayo nangangamba. Umalis man tayo dito sa mundong ito,
meron tayong tirahan doon sa langit. Ang mga tao lamang na natatakot at nangangamba ay yung pag nawala sila dito sa mundo ito, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya mga kapatid, kung tayo ay mawala dito sa mundo ito, doon tayo pupunta sa kaharian ng Diyos. Sino dito gustong pumunta sa kaharian ng Diyos? Yung pong iba, mga kapatid, mas gusto po nilang tumira sa Mars. Nakapagpalistan na po ba kayo? Yan, 1 milyon na. Gusto niyo magpalista. Sa totoo lang, mga kapatid, dalawa lang ang place sa Earth at sa langit. Yung suitable place na pagtirahan ng tao dito sa Earth. At pag nawala na siya dito sa mundo ito, sa langit. Sa Earth lang at saka doon sa langit. Hindi sa Mars, hindi sa Jupiter, hindi sa Pluto. Bakit? Kung yun ay suitable place, ang Mars ay suitable place na pagtirahan ng tao, na mabubuhay ng tao doon, hindi doon pa sana naglagay na ang Diyos ng mga tao doon. Ang Diyos ay matalino, hindi siya bobo. Bakit may mga planeta? Nilagay lang ng Panginoon yung planeta para maging pangharang, to protect the Earth sa mga asteroids at sa mga identified flying objects. Pero, kita ninyo, yung spirit of Nimrod, nag-ooperate sa mga tao. Kita ninyo yung mga tao ng panahon ni Nimrod. Magtayo tayo ng tore na abot sa langit para maabutin natin ang Diyos. Kaya, in-stop ng Panginoon yung pagtatayo ng tore ng Babel. Gusto nilang lagpasan yung karunungan ng Diyos. Kung ito na nga lang Earth, hindi pa natin maayos-ayos at mapagyaman, yun pang Mars ang iyong mapagyayaman. Saan kayo nilagay ng Panginoon? Sa Earth. To what? To take care of it and to nourish it. Genesis chapter 2, verse 15. Kung dito na nga lamang sa Pilipinas, mundo, sa Earth, hindi ka na nagtatanim, ayaw mo na magtanim ng halaman. Pagpunta mo sa Mars, anong mangyayari sa iyo? Lalo kung hindi ka mabubuhay doon. Doon na, ayaw mo na dito sa Earth. Hindi ako mabubuhay dito. Punta na lang ako sa Mars. Grabe, dito at least may amelioration, tsaka pwede kang kumuha ng malunggay dyan sa palikuran, pwede mamitas. Buhay ka, talbos ng kamuti at kampong. Pupunta ka sa Mars. Yan pong Mars kasi, mabait lang yan pag marami kang pera. Yan pong Mars. Mabait lang yan pagka mangungutang. Iba na palang Mars yun. Now, the point is this, ang punto dito, nasa Earth tayo, meron tayong mission, kaya tayo ay nandirito, and we have to fulfill our mission na hindi natin takasan yung mission na yun. To take care of it, to cultivate it. Imagine kung gagawin lang natin yung ating mission, yung ating mga calling, mas mapapaganda at mas mapagyayaman pa natin itong Earth. Di alis na ako dito kasi bulok na itong Earth. Pasama ng pasama. Kasi nga, hindi mo lamang ginagawa yung iyong mission na dapat mong gawin. Pangatlo, ito po mga kapatid, God is always preparing a way out of our trouble. Noong ang bansang Israel, di ba, inilabas sila ng Panginoon sa Egypt. Pagkatapos sila po naglakbay sa ilang. Mapapansin ninyo, na-trap po sila doon sa isang place na hindi nila alam paano sila makakalabas. Tapos meron pang humahabol sa kanila doon sa Exodus chapter 14 verse 10. Nung makita nila yung mga Israelita, sabi, natakot po sila. Kasi hindi nila alam paano sila makakalabas eh. Pero, si Lord ay nag-provide ng way para po sila ay makaalis doon. Maaaring, ikaw din, ikaw ay na-trap doon sa sitwasyon o sa utang o doon sa relationship na hindi mo alam paano ka makakaalis doon. But I am telling you, God will provide a way out para ikaw ay makaalis doon. Si Lord ang gagawa ng way. Sabi nga, He will make a way. Even in the desert, God will make a way. Sabihin natin, God will make a way. Basahin po ninyo yung sabi ng Bible, ha? Lord, hindi namin alam. Paano ba kami pupunta ron? Saan ba ang daan? Sabi ni Jesus, sa kanyang mga disciples, John chapter 14 verse 6, I am the way. Sabihin natin, Jesus is the way. Pag nasa gitna ka na ng problema at mga alalahanin at suliranin na hindi mo na alam paano ka makakaalis doon, I am telling you, Jesus is the way. Hindi yung tanduay. Hindi yung pagpapakamatay ang way. Hindi yung paglalasing ang way.
Hindi yung paglalayas ang way para ang relationship ay maging maayos. Ano ang way? Ang way ay si Jesus. Marami sa atin dito, dati nung hindi pa niyo po kilala ang Panginoon, ang iba po sa atin dito, maghihiwalay ng mag-asawa. Ang iba po sa atin dito, they are in a hopeless situation. Ang iba po dito, alipin ng bisyo. Hindi alam paano makakawala doon. Pero nung makakilala sa Panginoon, ako nga nun alipin ako ng sugal Pero nung makakilala ako sa Panginoon, nakawala ako doon. Kaya masasabi ko na Jesus is the way. Si Lord ang way para makaalis ka sa iyong mga bad habits. Si Lord ang way para makaalis ka doon sa iyong sakit. Si Lord ang way para maranasan mo yung tunay na kapayapaan. Si Lord ang way para mabago ang iyong buhay. Jesus is the way. At hindi lang yun, si Lord din ang way para makapunta ka doon sa kaharian ng langit. Ano lamang ang kinakailangan mong gawin? Kinakailangan mong manalig sa Kanya, tanggapin siya as your Lord and personal Savior. Sabi po doon sa Isaiah chapter 30, verse 20 hanggang 21, bagamat ipahintulot ng Diyos, ito na yun, nangyayari sa atin ngayon, mga nararanasan natin. Bagamat ipahintulot ng Diyos sa kayo magkasakit, magdanas ng hirap, siya na inyong Diyos ay hindi siya hihiwalay sa inyo. Siya na inyong guro. Siya yung ating teacher. So, kaya pala inaalaw ng Diyos na mangyari sa atin yan, may tinuturo lang si Lord. Hindi daw po tayo niya hihiwalayan. Marinig niyo ang kanyang tinig at sasabihin niya, ito ang daan, dito kayo dumaan. Okay, hindi ko sa kaliwa sa kanan. You will hear His voice. You will hear the voice behind you saying, this is the way, walk in it. Do not turn to the left, nor turn to the right. Kaya hindi pala hihiwalay ang Panginoon sa atin. Siya lagi ay gagabay sa atin at ituturo niya sa atin yung daan, yung direksyon, kung paano tayo makakaalis doon. Iga-guide tayo ng Panginoon. Binsa yung katabi, iga-guide ka ni Lord. So, kinakailangan natin, Lord, ano po ba ang direksyon mo? Magre-resign ba ako sa trabaho? O ipagpapatuloy ko itong trabaho ito? Lord, ano bang gagawin ko? Mag-a-abroad ba ako? O ano bang gagawin ko? Magdidegosyo? Anong gagawin mo? Mag-ask ka kay God. Lord, show me the way. Makita mo sa akin ang iyong direksyon. Ano po bang ginagawa natin? Kapag hindi na natin alam ang gagawin, wala, mag-google lang ako, pastor. Google search. Yung problema mo, kapatid, huwag mong i-google, i-God mo. Tumawag ka sa Panginoon. He will show you the way. You will hear His voice behind you saying, and this is the way, walk in it. Dito kayo dumaan at ang iyong buhay ay magiging maayos. He will always provide a way out of your trouble. Gagawa siya lagi ng way para makaalis ka doon. Makawala ka doon sa sitwasyon mo. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. Sabi niya sa Tagalog, walang pagsubok na dinaranas ninyo na hindi dinanas ng iba o na-experience ng iba. Itong pandemic, naranasan na rin yan 1920, nagkaroon na din ng ganitong pandemic. 1820, nagkaroon na rin ng ganun. 1720, nagkaroon na rin daw. Maging nung panahon ng mga Israelita, nagkaroon na din ng ganun sa Egypt din. Pero mapapansin ninyo na laging yung kamay ng Diyos ay nakaback up sa kanila para hindi po sila matamaan ng salot na yan, sakit na yon. Ano po ba nangyari doon? Di ba yung mga Egyptian, sinalot sila, nagkaroon ng pandemic, lahat sila namatay yung mga hayop, pati nga hayop, pati mga panganay. Pero yung po mga Israelita, safe sila. Iningatan sila, pinroteksyon na ng Panginoon. Bakit din ninyo, no? Ang pagitan lamang ay isang bakod ng mga Israelita at ng mga Egyptian. Dito sa kabila, ang daming salot, pero dito sa kabila, safe ang kanilang buhay. Iniingatan sila ng Panginoon. Kapatid, kung nagawa yan ng Panginoon sa Old Covenant, kaya rin gawin niya ng Diyos sa New Covenant. Ang sabi ng Biblia, ang pagliligtas ng Panginoon sa atin ay higit na mas malapit kaysa noong umpisang tayo ay manampalataya sa Kanya. Tingnan ninyo, basahin natin ito ha. Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. So kung ikaw may problema ngayon, hindi lang naman ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Buong mundo. Kaya kung posisihin ng
gobyerno dahil sa pandemic. Kasi lahat ng mga tao, nakaka-experience noon. Ang tingnan mo, ano ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon natin? But God keeps His promise. And He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. Kaya yung pagsubok na hinaharap mo ngayon, kaya ng powers mo yan. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ng powers mo yan. Kasama mo na si Lord. Tapos meron ka pang promises ni Lord. Kaya mo yan. He will not allow trials beyond your capacity. Sabi dito, God keeps His promise and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, anong gagawin ng Panginoon? He will give you the strength to endure it. He will give you the strength to endure it. Yung extra strength ni Lord, kapag naandun ka sa gitna ng mga pagsubok, yun ay pinapakawalan ng Diyos para ipagkaloob sa iyo. Bibigyan ka ng Panginoon ng lakas, ng extra strength para makaya mo yung mga pinagdadaanan mo, mga pagsubok na yan. And so provide you with a way out. Bukod doon sa bibigyan ka na ng Diyos ng lakas, magpo-provide pa si Lord sa iyo ng paraan. Kaya sa sitwasyon natin ngayon, huwag kang matakot. Let not your heart be troubled. Mabubuhay ka. Nawalan ka ba ng trabaho? Mabubuhay ka. Kita ho ninyo yung mga kapatid natin dito. Iba dito nawalan ng trabaho pero nabuhay pa rin. Nagluto sila. Tapos ibinenta sa online. Yung mga hindi marunong magluto, nagbenta ng cactus. Nabili din. Kita ninyo. Kaya, sabi ng Bible, He will provide for you a way out. Maraming paraan si Lord. Kaya, hindi mo mapapansin yun kung lagi kang natataranta, lagi kang nag-aalala, nababalisa. Pinapakita sa iyo ng Diyos ang way para makawala ka dyan sa kahirapan mo, makawala ka dyan sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Eh, hindi mo makikita yon kapag lagi kang nakatingin doon sa nagaganap sa ating sitwasyon ngayon. At tingnan mo, ano yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon. So, kung nabasa niyo po yung kwento ni Hagar, at saka yung kanyang anak, sila po ay umalis doon sa puder ni Abraham, tapos sila ay naglakad sa wilderness. Naubos po yung tubig na kanilang baon-baon. At umiiyak daw po yung anak ni Hagar. So, ginawa po ni Hagar, nag-pray siya, Lord, hindi ko kaya. Paano kami mabubuhay? Wala kaming source of income. Hindi ko kaya ang aming mga anak, lalaking ganito na lang. At pagkatapos siya mag-pray, sabi ng Bible, biglang nabuksan ang kanyang paningin, na parang lumiwanag. Kaya minsan ganyan, no? Pagka na dumidilim tayo, dumidilim yung ating isip, mag-pray ka lang. Bibigyan ka ng Panginoon ng idea. Bubuksan ng Diyos ang iyong paningin. Papakita ng Diyos sa iyo yung mga bagay na hindi mo dati nakikita. You will see greater things that you have never seen before. Alam niyo, nung mabuksan ng kanyang paningin, nakita niya na may balon doon sa kanyang katabi. Mati gano'n na siya katagal na nakaupo doon. Hindi niya napapansin yung balon. Yung balon pala katabi lang niya. At pinuno niya ang kanyang sisidlan. Sa gitna ng ganitong krisis, ang prayer ko ay mabuksan ang ating mga paningin at makita mo yung mga hidden talent. Makita mo yung hidden potential na yun, kapag ginamit mo yun, kahit pandemic, kahit krisis, mabubuhay ka. Hindi ka lang makakasurvive. Magta-thrive ka pa. May balon na binubuksan si Lord. Naalala niyo yung isang babae. Yung isang babae, sa 2 Kings chapter 4 verse 1 hanggang 7, ang dami na daw po niyang utang. Yung dalawa niyang anak, ipukuhanin na nung kanilang pinagkakautangan na magiging pambayad para gawing katulong. So, tarantang-taranta itong babaeng ito kasi namatay yung kanyang asawa, hindi pala naka-insure, wala pang SS. Wala kahit na ano. Lalo, bumigat ang problema. Ay lumapit doon sa propeta, siguro mangungutang, ay wala din pera yung propeta. Sabi niya, ay ano tutulong ko sa'yo? Ano bang meron ka? Wala na po ang ari-arian. Isa na lang, isang boteng langis. O ayun, buwi ka doon sa inyo, pagkatapos manghiram ka ng mga sisidlan, tapos yung mga langis na yan, ipagsasalin-salin mo doon sa mga empty vessel, at pagkatapos, ibenta mo yung mga langis. Kita nyo, yun lang pala. Ang solusyon pala, nandun din lang sa bahay mo. Hindi mo lang nakikita. Meron ka pala doon kawali. Meron ka pala doon mga
kasirola sa bahay. Hindi ko sinabi ipagbibenta mo yun. Paglutuan mo. Ano pong ibig sabihin? Marahil, yung mga bagay na hindi mo nakikita, ngayon ay ipapakita sa iyo ng Panginoon. He will provide for you a way out of your trouble. He will provide a way out for you para makawala ka dyan sa kahirapan mo. Bubuksan ng Diyos ang iyong paningin. Ang prayer ko ngayon ay mabuksan ng Diyos ang iyong mga paningin. Ma-unlock yung mga hidden potential and hidden talent. Kaya magpa-prosper po kayo kahit pandemic. Alam niyo po, majority of our members here, they are testifying, Pastor, alam niyo, nung lockdown, di kami naapektuhan. Nagte-testify siya na napakabuti ng Panginoon na kahit lockdown, meron pa rin siyang income. At mas mataas pa daw nung income niya nung lockdown kaysa nung hindi lockdown. Kaya prayer niya yun, tumagal-tagal pa nung lockdown. Huwag naman, Brad! Paano naman kami? Ang point dito, mga kapatid, God is always providing a way out. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag mag-alala. Mayroong paraan si Lord para tulungan ka palagi. Just relax and trust in the Lord. Let not your heart be troubled. Tayo lahat ay tumayo sa oras na ito. I pray na ma-unlock yung mga hidden potential sa atin and hidden talent. Hindi mo alam, baka yung mga natutulog na potential sa iyo, ngayon ay gigisingin ng Panginoon. Maaaring ikaw ay nawalan ng trabaho, pero si Lord ay magbubukas ng panibagong pintuan para sa iyo, para ikaw ay mabuhay at magtagumpay. May paraan si Lord para suportahan at tulungan ang kanyang mga anak. Father, I pray right now, prayer ko po, katulad ni Hagar, buksan mo ang aming mga paningin. Yung mga bagay na hindi namin dati nakikita, tulungan niyo po na makita namin ito. Lord, ang mundo ay nag-aalala. Ang mundo ay nababalisa, na nababalutan ng takot. But God, I pray, na wala mga tao, isa man na nagtiwala sa iyo, na nandirito ngayon, na makakaranas ng paghihirap. Lord, you will provide a way out. Ikaw ang tutulong sa iyong mga anak. Ikaw ang aming protector. Lord, wala pa yung vaccine, pero we have a spiritual vaccine sa pamamagitan ng blood ni Jesus. Panginoon, salamat. Dahil sa iyong mga kamay, alam namin kami ay safe. Holy Spirit, continue to move this place. Alisin mo, burahin mo ang pag-aalala, ang takot at pangamba sa puso ng iyong mga anak. Lord, hindi namin alam hanggang kailan ang crisis na ito. Hindi namin alam hanggang kailan itong lockdown na ito, MGCQ na ito, o GCQ na ito. Hindi namin alam. But one thing I know, one thing we know, Lord, nandito ka para mag-provide para sa amin, para mag-alalay sa amin, para tumulong sa amin. Father, I pray para sa iyong mga anak na nawawala ng pag-asa. I pray para sa iyong mga anak na nahihirapan sa sitwasyon na nangyayari ngayon. Lord, continue to help us and give us strength to endure this kind of difficulties. Lord, ikaw ay magbibigay ng wisdom para kami, Panginoon, ay makasurvive at mag-thrive sa situation na ito na aming kinakaharap ngayon. Lord, I declare God's protection and provision sa iyong mga anak. Lord, maraming nawala ng trabaho, but God, I declare ang iyong mga anak ay hindi kabilang sa mawawala ng trabaho. Ang mga taong tumanggap at nanalig sa iyo ay hindi kabilang, Panginoon, sa mga magdurusa. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay may pangako sa iyong mga anak. Lord, na kami ay hindi mo pababayaan at hindi mo iiwanan. God, salamat. Dahil meron kaming Ama sa langit. Hindi man kami bigyan ng gobyerno, ng mga ayuda o amelioration. May Ama kami sa langit. 24 hours a day, 7 days a week.
na laging nagpo-provide ng lahat ng aming mga kailangan. Lord, hindi man kami nabakunahan ng DOH, pero kami, Panginoon, ay pinakunahan na ng langit sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. You will take away any kinds of illness and diseases to those who are serving you and worship you, Lord. Maraming salamat. Maging sa lahat ng mga nanonood, bless them and supply all their needs according to your riches. Lahat ng mga dumalo ngayon, pagpalain niyo po sila. Paunin nila ang mensahe, Panginoon. Binura mo na ang pag-alala at ang kapanatagan at ang kapayapaan ay paghariin mo sa kalang puso. Maraming salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.